Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Brother Dave. Magandang umaga po. Tayo po ay nasa Insight. Pakishare niyo po ito, ang live video natin. Tayo po ngayon ay nasa Insight, preaching the Word of God as it is, na naglalayon na mabasa ang salita ng Diyos sa loob ng sa araw-araw. Good morning, Sister Jessica, at mabulay-bulay ito, makuha ang mensahe na galing sa Panginoon at maisabuhay ito. Purihin ang Panginoon dahil binibigyan niya ng pagkakataon sa araw-araw na makapagbulay-bulay. At sa araw na ito, mag-uumpisa po tayo sa pamamagitan ng pag-awit sa Panginoon. Bago po ang lahat, paki-comment nga po kung malinaw ang audio natin. Hallelujah. Hallelujah. Ito po tayo umawit sa Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Samahan niyo po ako. Tunay nga po na ang Diyos ay laging tapat sa ating lahat. Kahit na tayo minsan ay nakukulang, ang Diyos ay parating iniisip ang ating kinabukasan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, tuwalhatiin ka. Morning, Sister Melda. Good morning, Sister Jasmine. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, ang papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Mapagpalang umaga po sa lahat. Hinihiling ko po na
na samahan niyo ako sa umaga nito. Tayo po ay manalangin. Pakicomment nga po kung may audio. Mukhang wala pong nagko-comment. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming po salamat. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos, sa umagang ito na alam namin na magiging mabuti mula umpisa hanggang sa gabi. Alam ko po, Panginoon, na sasamahan mo po ang inyong mga anak. Pagbabayin niyo po kaming lagi, gabayan, ingatan, Panginoon. Provide niyo po, Lord, lahat ng aming pangangailangan. At salamat, Panginoon, sa iyong salita. Nanawa, Panginoon, matuto kami, mabigyan kami ng mga babala, mabigyan kami ng paalala, Panginoon, kung anong mga nararapat namin gagawin sa araw-araw. Purihin ka, naway maunawaan ng inyong mga anak ang kabutihan ng inyong salita. Purihin po kayo ng aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Kung kayo po ay may mga Biblia, nakikita niyo, narinig niyo po ba yung aking boses, mga kapatid? Ito po ba'y malinaw? Wala po kasi kayong comment. Hindi ko alam kung narinig ninyo. Pero ganun pa man, tutuloy ko po yung aking ginagawa. Babasahin po natin ang salita ng Diyos. Ito'y nagmumula sa Acts chapter 28. Mula verse 1 hanggang 31 po yung ating babasahin. Ganito po ang sinasabi. Nang makaligtas kami, nalaman namin ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakabuti na ipinakita sa amin ng mga taga-roon sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsika sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pablo naman namulot ng kahoy at nang mailagay ang mga iyon sa siga, mula ro'y lumabas ang ahas dahil sa init. Tinuklaw nito ang kamay ni Pablo. Nang makita ng mga taga-roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, tiyak na mamamatay tao ang taong yan. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipinahintulot ng katarungan na siya'y mabuhay pa. Subalit ipinagpaglamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya hinintay nilang mamaga si Pablo o kaya'y biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang masamang nangyari sa kanya, nagbago sila ng palagay sa isang Diyos, sabi nila. Ang pinuno sa pulong iyon ay isang nagngangalang Publio at malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at dysenteria. Kaya't ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, pinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ng mga taga-roon, may karamdaman at sila'y pinagaling din ni Pablo. Binigyan nila kami ng maraming regalo at nang paalis na kami ay binigyan pa nila kami ng aming mga kailangan sa paglalakbay. 3 buwan ang nagdaan bago kami nakaalis doon. Sakay ng isang barkong nagpalipas din ng taglamig sa pulo. Kambal na Diyos ang pangalan ng barkong ito na nagmula sa Alejandria. Dumao kami sa Siracusa, tumigil doon ng 3 araw. Nagpatuloy kami ng paglalakbay at dumating sa Regio. Kinabukasan humihip ang hangin mula sa timog at nakarating kami sa Puteoli. Sa loob ng 2 araw, may natagpuan kami raw mga kapatid at inanyahan nila kaming tumigil doon ng 1 linggo. Mula ro'y pinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay hanggang sa makarating sa Roma. 15. Nabalitaan ng mga kapatid sa Roma ang tungkol sa amin. Kaya't pumunta sila sa liwasang Apio at sa 3 bahay panuluyan upang kami salubungin.
Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. Pagdating namin sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang manirahan sa isang bahay kasama ang isang kawal na nagbabantay sa kanya. Karana 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, mga kapatid, kahit na ako'y walang ginawang laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayaan na sapagkat wala naman akong ginawang dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo kaya napilitan akong dumulog sa emperador. Gayunman, wala akong paratang laban sa aking mga kababayan. Nakagapos ako sa tanikalang ito dahil kay Jesus, na siyang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Sagot nila, wala kaming natanggap na sulat buhat sa Judea tungkol sa iyo, at sa kababayan man nating naparito ay walang nababalita o nagsasalita ng anuman laban sa iyo. Gayunman, nais namin mapakinggan kung ano ang masasabi mo, sapagkat alam namin kahit saan ay marami ang sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito. Kaya nagtakda sila ng araw, marami ang pumunta sa tinitirhan ni Pablo. Pagsapit ng araw na iyon, maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng utusan ni Moises at ng mga sinulat ng mga propeta, sinikap niyang hikayatin sila tungkol kay Jesus. May naniwala at mayroon din namang hindi naniwala sa kanyang sinabi. Kaya't nang hindi sila magkaisa, sila umalis. Matapos sabihin ni Pablo ang ganitong pangungusap, tamang sinabi ng Espiritu sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Pumunta ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makikinig kayo ng makikinig, ngunit hindi kayo makakaunawa. At titingin kayo ng titingin, ngunit hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, tinakpan ang kanilang mga tainga at ipinigit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi, makakakita sana ang kanilang mga mata, makakarinig ang kanilang mga tainga, at makakaunawa ang kanilang mga pag-iisip. At magbabalik loob sila sa akin at sila'y aking pagagalingin, sabi ng Panginoon. Idinagdag pa ni Pablo, sinasabi ko sa inyo, ipinahayag na sa mga hintil ang kaligtasan ito na mula sa Diyos. At diringgin nila ito. Matapos niyang sabihin ito, ang mga Hudyo umalis at mahigpit na nagtalo-talo. Nanirahan si Pablo sa Roma ng 2 taon sa bahay na kanyang inupahan at tinanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya. Siya'y buong tapang at malayang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, hindi ko po nakikita yung inyong mga comment. Hindi ko po alam kung ako'y naririnig ninyo. Pero itutuloy ko po. Subukan ko alisin yung mic. Mic test. Dinig niyo po ba ako, mga kapatid? Sige po, tutuloy ko. Kahit wala akong nakikitang responde mula sa inyo. Kaya ito na po yung huling bahagi ng storya ni Pablo na makikita natin yung pinakahuling bahagi na nung pamuna ay gusto niyang mangyari na siya makarating sa Roma. Siya sa dahilan kung bakit gusto niyang makarating sa Roma noon ay para maihayag ang salita ng Panginoon. Hindi ito napapahintulutan sa maraming pagkakataon
Pero nilob na rin ng Panginoon na siya ay makarating doon. Ngunit ang kalagayan niya para pumunta doon ay upang siya ay litisin. Pero ganun pa man ang kanyang kalagayan, yung kanyang pangarap na makarating sa Roma na makapagpahayag ng salita ng Diyos ay ipinagkaloob ng Panginoon. Kahit ito ay sa hindi mabuting kalagayan dahil lilitisin nga siya sa mga bagay na hindi naman niya ginawa. Good morning, Sister Jen. Good morning, Pastora Wilma. Good morning. Sino pa ba yan? At nakarating siya doon na sa plano niya nung una na sa isang bagay na makapunta lang. Pero niloob yun ni Lord sa may dalawang kadahilanan na siya ay makapangaral doon at malitis. Niloob niya sa pagkakataong mabigat siya makarating sa Roma. Kaya nakita natin yung pinagdaanan niya sa barko noon sa chapter 27 na mabigat na talagang dahil sa kanya, recap lang ng konti, dahil sa kanya, yung lahat ng nasa barko nakaligtas. Hindi kagaya nung panahon ni Jonah, dahil kay Jonah, mapapahamak yung lahat ng nasa barko. May kaibahan. Na talagang yung mga tumatakas sa Panginoon, nakapagdadamay pa sa ibang tao. At yun naman patuloy na nagiging matuwid sa mata ng Diyos, ay nadadamay din yung mga tao sa kabutihan na kanyang ginagawa. Kaya paalala sa lahat, patuloy tayong gumawa ng mabuti para lahat ng bagay na nasa paligid ay umaayon at pati yung mga mahal natin sa buhay ay hindi napapahamak dahil sa atin. Tinitingnan kasi ng Diyos yung ating kilos, yung ating paggawa ayon sa kanyang kalooban. At dahil doon, naaapektuhan noon yung mga mahal natin sa buhay o yung mga kaibigan din natin para sila ay mapapahamak o mapagpapala dahil sa atin. Kaya po talaga tayo, may dala tayong mabuting pagpapala para sa ibang tao. At hindi din naman mabuti kapag umaayon tayo sa mga gawa ng mundo. Sa pagkakataong ito, si Pablo po ay binigyan ng Panginoon ng pabor. Nakaligtas sila lahat at nakarating sa Malta. At doon sa Malta, may mga taong tumulong sa kanya dahil pare-pareho silang nahirapan sa panahon ng maginaw at naulanan sila. Isang experience si Pablo ay merong ahas na lumabas mula sa siga at tinuklaw siya. Nakita yun ng mga tao na siya ay tinuklaw. Diretsuhan na tinamaan yung kanyang kamay at siya ay tinuklaw. Ang iniisip ng marami, siguro masamang tao to kaya siya ang tinuklaw. Pero ang ginawa ni Pablo ay ipinagpaglang niya. Inaasahan ng mga tao na siya ay mamamatay. Pero hindi yon ang nangyari. Ang ginawa ni Pablo ay ipinagpaglamang niya yung kanyang kamay at nawala na yung ahas. Natupad yung sinasabi sa Mark chapter 16, verse 16 to 17, na ang mananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay bibigyan niya ng kapangyarihan na makapagsalita ng iba't ibang wika, makapagpagaling, at kung makakadampot ng ahas at makakainom ng lason ay hindi mamamatay. Ito'y sa mga hindi sinasadyang pagkakataon, mga kapatid, na maaaring mangyari din kahit sa atin ang himala na nangyari kay Apostol Pablo. At nakita nila yon, kaya mula dun sa kanilang experience, nakita kay Pablo, sila na rin ang nagsabi, baka Diyos ito. Okay? Sa panahon natin, pwedeng sabihin ng mga tao, dahil alam nila na hindi naman talaga na Diyos ang tao, ang maaari nilang sabihin sa atin, sinasamahan ito ng Diyos. Pag may mga nakikitang himala,
at mga mabubuting bagay na nangyayari sa atin, no? Ayon sa ating mga kinikilo, sa ating mga ginagawi, nakakita sila ng kagandahan. Ang nasasabi nila, itong taong ito, sinasamahan ng Diyos. Mabuti yung ganoon na tayong mga Kristiyano ay makita ng iba na ang kanilang iniisip ay yung pagsama ng Diyos sa atin kesa yung salita na yan ba'y Kristiyano? Hindi magandang bagay. Sa panahon ngayon, yun ang mga sinasabi ng mga hindi pa mga mananampalataya. Kapag tayo isang born again, kabilang sa isang sekta, kagaya dito, mayroong pinag-uusapan sila ng sekta. Mga kabilang na sila kasi nung pumunta sila sa isang lugar, may natagpuan din si Pablo ng mga kapatid na kagaya niya na tumanggap sa Panginoong Hesus. Kagaya ngayon, meron tayong samahan ng, sa church na siyempre ang alam nila, ang tawag sa atin ay mga born again. Okay, dalawang bagay ang pwedeng mangyari na pagkakilala nila sa atin. Una, yung makita na tayo tunay na born again, at yung isang bagay na magduda sila sa ating sinasabing tayo born again kung hindi nila makikita yung katotohanan nito. Pwede nila sabihin, yan ba ang born again? Yung ganong bagay. Kaya mga kapatid, maging maingat tayo sa ating mga kinikilo, sa ating mga ginagawi sa araw-araw, para ang nakikita ng mga tao sa atin ay yung kabutihan ng Diyos at para masabi nila na okay, yung mga born again, sinasamahan ng Panginoon. Okay? Isang bagay na kailangan natin matutunan, tayo ay pagmulan ng kabutihan. Okay? Tapos nung nakarating na siya sa Roma, ikinulong siya. Pero sa isang tahanan, binigyan siya ng maluwag na pagkakakulong. At siya ay nakakakilos pa. Ang ginawa niya, tinawag niya yung mga mananampalataya doon at kanyang pinulong bago siya humarap sa paglilitis. Isang dahilan siguro ay para bago siya maparatangan o mahusgahan kung mabuti man o masama ang kanyang maging desisyon sa kanya ng emperador, at least malaman ng mga kababayan niya kung ano talaga yung dahilan kung bakit siya nandoon at makapangaral din. Multipurpose yung kanyang ginawa, kaya gusto niyang kausapin yung kanyang mga kababayang Hudyo na nasa Roma. Pinagbigyan siya ng mga kababayan niya, pinuntahan siya sa bahay, nangaral siya at ang sabi maghapon siyang nangaral. Ang ginawa ngayon ni Pablo ay kinuwento niya yung buong pangyayari. Ngunit dun sa kanyang pagsasalaysay, merong mga naniwala at merong mga hindi. At base doon sa sinabi ni Pablo sa huli na hula kay Propeta Isaias ng Banal na Espiritu, sabi ng Banal na Espiritu, pumunta ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makikinig kayo ng makikinig, ngunit hindi kayo makakaunawa. Alam niyo mga kapatid, yung bagay na sinabi, yung ipinropesiya ni Isaias, matagal na panahon, bago pa yung panahon na si Pablo ay nangaral, ay nagmanifest, na talagang kung kailan niya ipinapangaral ang katotohanan, hindi ito matanggap ng marami. At nakikinig sila, pero hindi nila maunawaan kung ano yung sinasabi ni Pablo. At ang magpahanggang ngayon, mga kapatid, ay mayroon pa rin ganitong mga kalagayan sa loob ng iglesia. At isang nakakalungkot na bagay
ay yung makapangaral, no, ang mga mangangaral na sa pangangaral niya ay hindi ito naunawaan ng mga nakikinig. Bagkus sa pagpapatuloy ng buhay ay makikita sa mga taong nakikinig, ngunit hindi naunawaan yung mga napapakinggan, ay yung kalagayan na hindi nababago yung kanilang buhay. Kasi isang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay yung baguhin ang buhay ng isang tao. Tandaan po natin, ang desisyon ay nasa sa tao kung paano mababago ang kanyang buhay. Ngunit yung pagbabago ng buhay na yon ay sa kalagayan na kung mauunawaan niya yung salita ng Diyos. Kasi hanggat hindi naunawaan ng isang tao ang salita ng Diyos, hindi magkakaroon ng pagbaon sa puso, hindi lalago yung butong natanim, bagkus magiging para itong buto na napunta sa tabi ng daan, kagaya nung kinuwento ng Panginoong Jesus na tinangay lang ng ibon. No? Ganoon yung mga taong nakikinig ngunit hindi naintindihan yung mga napakinggan. Sabi, sila'y makakakita, ngunit sila'y titingin, ngunit hindi sila makakakita. Sabi ni Paul, magiging mapurol ang kanilang isip. Mga kapatid, may sinabi ang salita ng Diyos sa Hebreo chapter 4 verse 7 na kapag dumating ang pagkakataon na ang banal na spirito ay nagsalita, kailangan buksan natin yung ating puso para maintindihan niyon. Ito hindi lamang sinabi sa mga hindi pa mananampalataya. Ito'y sinabi lalong higit sa mga mananampalataya. Dahil minsan may pagkakataon ang mga mananampalataya ay napipili nila kung ano lamang yung kanilang gustong sundin. Huwag po nating hayaan na magkaganon ang ating kalagayan sa harap ng Panginoon. Na kapag tayo'y may mga nagagawang bagay, ay hindi natin matanggap yung salita ng Diyos kapag ito'y tumatarak na sa ating mga puso. Mga kapatid, kahit na mabigat, masakit, ang naririnig mo na nagmumula sa mga nangangaral, pero ito'y diretso naman talagang galing sa salita ng Diyos. Maging masakit man ito, dapat ito'y tanggapin natin, pakinggan natin upang maunawaan natin kung ano ang kinakailangan para matuwid tayo. Nalungkot si Paul kasi nung nagsalita siya sa kanyang mga kababayan, imagine, sa mga kababayan pa niya ito sinabi. Pero ano ang nangyari? Yung mga kababayan niya, bagamat merong tumanggap, marami yung hindi tumanggap. At makikita naman natin yon na magpahanggang ngayon. Hindi lubos na tinatanggap, bagamat may mga nakakakilala na ng mga Israelita sa panahon ngayon. Majority pa rin sa kanila ay ayaw tanggapin ang Panginoong Jesus. Mga kapatid, itong kay Pablo, sabi niya, ipapahayag niya ito sa mga hintil at diringgin ito ng mga hintil ang kaligtasang binigay ng Panginoon. Salamat sa Diyos at nakarating sa atin ang salita ng Panginoon dahil sa mga pangyayari noong una na nauna silang hayagan, ngunit tinutulan nila at ito'y sa atin ibinaling ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Kaya ngayon ikaw ay naging anak ng Diyos dahil sa pagkakataon na yun na pangyayari noon. Niloob ni Lord sa atin dalhin ang mabuting balita upang tayo makakilala. At dahil sa pagkakilalang yan, kailangan natin yan maingatan. Huwag tayong manatili sa salita na nakilala mo na si Jesus,
okay na yon. Hindi po ganoon. Dahil ang banal na Espiritu na tinanggap natin, ang kanyang role ay upang tuloy-tuloy na baguhin yung ating pagkatao from inside out. Upang tayo maging lubos at maging ganap sa harap ng Panginoon mula nung tayo tumanggap hanggang sa ating pagpanaw o sa kanyang muling pagdating. Kaya mga kapatid, napaka-precious ng ating tinanggap ng kaligtasan na nasa atin ngayon. Huwag natin itong pababayaan, huwag natin itong huwag tayong maging easy lang sa mga bagay sa buhay natin. Kung may mga udyok ang banal na Espiritu at ipinagagawa sa atin, gawin natin ito ng taos sa ating puso at huwag mabigat sa ating kalooban. Tandaan natin, ang pagpapalang ibinibigay ng Panginoon ay higit pa sa kasapatan na kailangan mo. Tandaan mo, ito hindi mababayaran ng salapi. Yung kapayapaan mo ngayon na tinanggap na nangyayari sa iyong puso, hindi yan mababayaran ng salapi. Kaya kung dumating ka man sa mga pagkakataon na tila ba minsan parang nadidihado ka sa buhay, o minsan dumadating ka sa punto na parang hindi umaayon sa iyo ang pagkakataon, huwag kang malulungkot dahil yung mga bagay na yon ay pagdadaanan mo lang at hindi tuluyan na ganoon. Ang Diyos ay patuloy na nagliligtas. Kung paanong iniligtas na nga niya tayo at ibinilang para sa kanyang kanyang mga magiging anak, tayo naging anak na nga, isang napakalaking bagay na hindi kayang bayaran ng salapi. Ang utang na loob natin sa Diyos ay walang katulad. Talagang higit sa lahat ng bagay. Kaya kung ano man ang kalagayan mo ngayon, ikaw man ay maluwag o katamtaman o nasa kalagayan ng nabibigatan, hindi po pwede nating sabihin hindi patas ang Panginoon. Kahit iba-iba ang ating kalagayan. Huwag tayong magtuturo na bakit sila ay pinagpapala gayong parehas lang na naglilingkod. O dili kaya naman, bakit higit ang aking paglilingkod pero yung hindi ganong naglilingkod ang mas pinagpapala. Huwag po nating kaiinggitan yan. Dahil lang ang lahat ng bagay na yun nakikita ng Panginoon at isang pagsubok sa ating buhay. Tularan natin si Pablo, na kahit ano ang kalagayan, mabuti o mapasama, sabi nga niya, naranasan na niya lahat ng bagay, naranasan niya ng mahirapan, naranasan niya ng maging maginhawa, naranasan niya ng yumaman, naranasan niya ng umiyak, naranasan niya ng tumawa. Lahat ng bagay na yan, hanggang sa huli, hanggang sa dumating ang kanyang kamatayan. Hindi na binanggit dito sa huling bahagi ng kwento sa Gawa yung kung paano namatay si Pablo. Isa lang ang huling iniwan dun sa kanyang salita. Ang sabi, siya ay buong tapang at malayang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Yun ang pinakadapat nating tandaan, yung huling verse, na tayo'y mangaral din ng buong tapang at ipangaral natin ang kaharian ng Diyos at ang Panginoong Jesus. Huwag po kung ano-ano yung ipinapangaral natin, no? Dahil pupulot ng kung ano-ano, dito tayo babase kung ano yung ikalalago ng mga tao. Yun ang ating pinangangaral. Huwag yung puro prosperity. Mabuting prosperity, kasama yon para yung kalooban ng ating pinapangaralan ay maibsan. Pero huwag tayong iiwas doon sa mga kalagayan na mas tamang pangangaral, kundi yung kaharian ng Diyos. Ano yung kinakailangan
para ikaw ay mapabilang sa kaharian ng Panginoon, para ikaw ay ituring niyang anak, para mapanatili yung kaligtasan. Hindi yung mga bagay na para paasahin lang ang isang tao. At sa bandang huli, pag hindi nangyari ang isang bagay, matitisod at bibitaw sa paglilingkod. Kailangan patibayin natin yung ating mga kapwa na sa kabila ng mga bagay na nangyayari ay maituwid natin sila, dahil ang mundo ay baluktot, liko ang kalakalan sa mundo. Ang tanging natitirang matuwid ay ang salita ng Diyos na maglalagay sa atin sa kalagayan na tulungan tayo ng Panginoon. Okay, baluktot ang mundo. Ngayon, ang gulo-gulo. Hindi na malaman ng mga tao. May banta po ngayon, sa seguridad ng mga mamamayan. Hindi natin alam kung anong posibleng mangyari, pero nag-uumpisa ng mag-rally yung ibang sekta, yung mga tao. Nagkakaroon na ng mga mabibigat na traffic sa Maynila dahil nagtitipon-tipon na ang mga tao. Hindi na malaman kung ano mangyayari. Pinaghahanda ang mga tao na nasa Maynila. May mga panawagan ngayon na ganon. Pero purihin ang Diyos dahil tayo ay mga Kristiyano at tayo ay may kapayapaan sa puso na kahit ano yung nangyayari sa paligid natin, hindi tayo naapektuhan. Bagamat tayo nalulungkot, ang paraan natin mga kapatid ngayon ay isama yung mga ganung bagay sa panalangin. Pagka kayo nakakatuklas o nakakarinig ng mga balitang hindi mabubuti, huwag na nating komentan ito ng kung ano-ano pa. Ang pinakamaganda, dahil wala naman din tayong magagawa sa bagay na yun, ang pinakamabisang bagay na ating gawin ay lagi tayong tumulog agad sa panalangin. Mayroon tayong kakayahan na ganoon, na isang pikit lang at seryosong pangungusap sa Panginoon, ito'y kanyang didinggin. Kaya ikaw kapatid, kapangyarihan mo yon. Kung ikaw ay may problema, huwag mong pagmukmukan yung problema mo. Pumikit ka at manalangin at tingin sa Panginoon ang kinakailangan mong tulong para sa buhay nito. Kaya maraming salamat mga kapatid sa mga darating pang panahon. Lagi niyo po kaming samahan. Ito po ay programa ng Doro Faith Church Pandi. Araw-araw, tuwing alas 5 ng umaga. Iba-iba po ang nangangaral at ako po ay tuwing Biyernes. Sabado, meron po, linggo lang po wala. Nag-uumpisa po ito Lunes, alas 5, tuloy-tuloy hanggang Sabado. Kaya subaybayan niyo po yung mga programa ng Doro Faith Church. Yung iba, baka hindi niyo makita dahil mga hindi ninyo friend, ay i-connect nyo na lang po sa akin. Kunin nyo yung aking profile at mula doon, makikita nyo siguro kung yung lalabas na mga nakapost sa akin ay makikita rin ninyo. Sige po, maraming salamat mga kapatid. Mamaya pong muli, sama-sama tayo sa panalanginan. Alas 7 ng gabi, tuwing Biyernes, sama-sama po tayo dito. Ano man po yung gusto niyo hilingin, marami ng tinugon ang Panginoon patungkol sa mga bagay na pagsagot niya sa pamamagitan ng mga panalangin natin. Maraming po salamat. Tayo po'y manalangin. Ama, purihin ka, dakilang Diyos, salamat sa kabutihan mo. Ama, Panginooy, naunawaan ng iyong mga anak, ang inyong salita. Dalhin niyo po sila sa kalagayan na lubos na kapayapaan ang kanilang maramdaman sa pagitan po ng inyong banal na Espiritu. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, ang inyong mga anak na mapahamak. Kundi, Panginoon, lagi mo pong iligtas mula sa gawa ng kaaway ang lahat ng inyong anak. Maraming pong salamat ang mga sumusubaybay. Bigyan niyo po ng lahat ng kanilang pangailangan, probisyon,
pag-iingat at mga babala, Panginoon, at mga paalala. Tulungan niyo po kami, Panginoon. At dalangin ko po, ingatan niyo sila sa kanilang mga pupuntahan sa araw na ito. Maraming pong salamat. Dakilang Diyos, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po.